At ang nakaraan binuhan ni Shenyang ang bata babae at papaluhan na niya sana ang puwet ng bata babae pero biglang pinigilan ni Yero ang kamay ni Shenyang at pinagsabihan niya si Shenyang at sabay sabi, "Shenyang, bakit ka nang aapi ng batang babae sa kalye?" At napalingon si Shenyang. At sabay sabi si Miss Ye ang namamahala sa karamihan ng mga estilo hindi lang sobra. At nabitawan ni Yero. Ang kamay ni Shenyang ay pinalo ni Shenyang ang puwet ni Yinyin at napasigaw si Yinyin sa sobra lakas ng paghampas ni Shenyang sa puwet ni Yinyin at nagalit ang mga Hangul na kalibot kay Shenyang at tinuro siya ng lahat ng mga Hangul at pinagsabihan ng, "Ang hamak na basura ito." At galit na galit si Yero kay Shenyang at sabay sabi ni Yero, "Ikaw, isa kang walang hiyang tao." At binaba ni Shenyang si Yinyin at sabay sabi, "Isang grupo ng mga idiots, ito ay isang maliit na sinungaling." At napalingon si Shenyang kay Yero at sinabihan ni si Yero ng satupad na babae, ginagamit ang batang babae na ito at ang kanyang kaluluwa para dayain ang mga tao ng pera. Pero bibigyan lang kita ng kaunting parusa. At nagsalita si Yinyin at sabay sabi, "Hindi masama su Yinyin. At ang maliit na batang babae na ito ay talagang mahusay sa pag-arte, na may ganoong mga kasanayan sa pag-arte." At kinurot ni Shenyang pisngi ni Yinyin at sabay sabi ni Shenyang, "Ang little girl, itikom mo ang iyong bibig, kung hindi, papaluhan ko ang iyong maliit na puwet." At may nagsalita ng isang lalaki na malaki ang katawan at sabay sabi, "Young Master Luo Chen. Napakahusay mo talaga. Young Master Luo Chen, sa wakas ay natagpuan ka na namin." Ang mga damit na ito ay ang fighting spirit guard ng pamilya Luo. At nagbigay ang pinuno ng guard ng utos sa dalawa guard at sabay sabi paalisin ang lahat ng mga taong magulo. Agad naman sumunod ang dalawang guard at pinaalis ang mga tao at sabay sabi ng guard, "Kung ano man ang tinitingnan niyo ay umalis na kayo dito. Hindi ko inaasahan na ito ay hindi magandang bagay. Miss Yero, balik na tayo." Ang pamilyang Luo at ang pamilyang Ye ay matagal nang hindi nagkakasundo sa isa't isa. At kung makikilala kanila ng mga fighting spirit guard ng pamilya Luo ngayon, ang mga kahihinatnan ay magiging kapahamakan. At hindi nagtagal at napansin ng pinuno ng guard si Yero. At sabay sabi, "Hindi ba ito ang pinakamatandang babae ng pamilya Ye? At hindi ko alam kung may nakapagsabi sa iyo na ang Wuling County ay hindi mapayapa kamakailan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa ba akong itago dito?" Kahit na ang pinakamatandang babae ng pamilya Ye ay sobrang galing, at ang mga fighting spirit guard ng pamilya Luo ay nakaranas sa maraming laban, at mahirap silang talunin sa pamamagitan ng 4 na kamao. "Kamusta? Hindi ka ba nandito para hanapin ako? At si Luo Xiaotian ba ang gustong lipulin ako?" At nabalingan ang pinuno ng guard at sabay sabi, "Mali ang pagkakaintindi ng Young Master. Matagal ka naming hinahanap sa utos ng pinuno ng pamilya. At ang dahilan ay para hilingin na bumalik ka na. Ako, si Luo Shenyang ay isa lamang talunan at hindi matatawag na Young Master ng pamilya Luo." At napatawa ang pinuno ng guard at sabay sabi, "Young Master, nagbibiro ka. Young Master, bumalik ka na may talento at natalo mo si Master Luo Kun sa isang galaw. Ang antas ng paglilinang ay dapat maabot at ang hindi bababa sa 2 star na Soul Fighting Master level. At isang panghabang buhay na Soul Master. Hindi kaya itinago ni Luo Chen ang kanyang lakas." At nagsalita na ang pinuno ng angkan. "Hanggat babalik ka, Young Master, bubuksan niyang muli ang Ancestral Hall at personal na muling tukuyin ang iyong pagkakakilanlan." At pinas na sabi ni Shenyang ay, "Sa tingin mo ako ay isang aso na dumarating at aalis sa sandaling tawagin mo. Wala na akong kinalaman sa pamilya Luo. Hindi na ako babalik sa pamilya Luo. Tingnan mo yung Master, pakiusap huwag mo kaming pahirapan." At tinanong namin si Mr. Shi na ayaw ng school na bumalik sa amin. Galit na galit ang may-ari ng bahay na hindi may iwasang saktan ang mga maliliit na pulubi sa nasirang templo. Biglang nagalit si Shenyang, hinawakan ang damit ng Hangul na guard at nagsalita ang guard at sabay sabi, "Kahanga-hanga ang talento ng Young Master, ngunit nakakalungkot na bata pa ito at masigla at walang karanasan." At naisip niya ang dalawang niya kapatid at kaya binitawan na lang ni Shenyang ang damit ng Hangul na guard. At sabay sabi ng Hangul, "Patawarin mo ako, Young Master." At napalingon na lang si Shenyang kay Yinyin, sinabihan niya si Yinyin ng ang huling bagay na ginamit ko ay ang pagguhit sa unang pagkakataon, kaya hindi ko na ito magagawang muli.
At sabay sabi ni Yingyin, sasama ba si kuya sa mga masasamang tao ito? At hinawakan ni Chen Yang ang ulo ni Yingyin at sabay sabi, wala na akong magagawa at hindi kayang talunin ni kuya ang mga masasamang ito, kaya sasama na lang siya sa kanila. At sinabihan din ni Chen Yang si Yero, nang huwag hayaan silang sumunod sa 2 taong walang katuturan. At tinawag na nga ng guard si Chen Yang ng Young Master, miyembro ito ng pamilya Ye. Bakit hindi muna pauwiin ng nakababata ang Young Master at iba pang fighting soul guards? At nagalit si Chen Yang at pinalabas ang kanyang fighting spirit at sabay sabi, kung sa tingin mo ay maaaring pigilan ako ng isang tao at ang iba pa, okay lang bang manatili dito ang fighting soul guard? Agad naman sumagot ang pinuno ng guard ng oo habang kinakabahan. At linapitan ni Chen Yang si Yero. Sabay sabi, tanggang babae. At tuluyan na nga umalis sila Chen Yang at ang guard at naiwan sila Yero at ang kasama niya babae. At napasabi na lang si Yero, nang ang bastos na iyon. At hindi nagtagal nakarating na sila Chen Yang sa gate ng pamilya Luo at sabay sabi ni Chen Yang, pagkatapos lamang ng ilang araw, muli akong tumapak dito, at talagang naramdaman ko na iba ang mga bagay. At pakiramdam ko, at may nagsalita ng hindi ba ito ang basura ng aking pamilyang Luo. At makikita ang hanggal na babae na nagsalita at sabay sabi, kung hindi ka makaligtas, at bakit ka babalik ng walang hiya ang mukha? Tingnan mo. At pagkatapos ay nagkaharap sina Luo Chen at Luo Hong. Ito ay talagang kawili-wili na si Luo Chen, ang tauna na iyon, ay hindi gustong magalit sa labas, ngunit bumalik siya upang hanapin ang kamatayan. Haha, may 2 birtod talaga ang pamilya Luo at kasalanan ko lang na hindi ko sila nakita ng malinaw noon. At sinakta ni Hong ang ginang ng ganoon noon, ngunit ngayon ay pumupunta na siya sa kanyang pintuan. At habang papalapit si Chen Yang sa hanggal nasi si Luo Hong at sabay sabi ni Chen Yang, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anumang nararamdaman ko. At tuluyan nga nakalapin si Chen Yang at sabay sabi ni Chen Yang, ikaw na alipin ng aso, kapag nakita mong bumalik ang iyong Young Master dito. At penas na sagot ni Luo Hong ang talunan na ito ay talagang nangangahas at gusto na ba niyang mamatay. At si Luo Hong ay hindi nauugnay kay Luo Jiwan, ayaw ni Liu Ke na tawagin siya na alipin at si Luo Hong ay isang cultivation level ay 1-star high level na. Ngayon siya ay nasa isang magandang palabas. At galit na sabi ni Luo Hong, ikaw na basura na maglakas tawagin ako na isang alipin at kung paano mo ako mang-insulto sa akin. At bigla umatake si Luo Hong pero madali lang naiwasan ni Chen Yang ang pagsipa ni Luo Hong at natuwa ang pinuno ng guard. At na si Luo Hong dahil madali lang naiwasan ni Chen Yang ang ginawa niyang atake at sabay sabi, tingnan mo kung hindi ko tatanggalin ang braso mo. At inilabas ni Luo Hong ang kanyang sandata na latigo at inatake niya si Chen Yang ng sunod-sunod pero madali lang naiiwasan ni Chen Yang ang bawat paghapas ni Luo Hong ng latigo at umatake ulit si Luo Hong kay Chen Yang at napatumbling si Chen Yang para maiwasan ang atake ng hanggal at napansin niya ang mga pinunong nanunood at napangiti si Chen Yang at makikita ang papalapit na atake ni Luo Hong pero madali lang napigilan ni Chen Yang ng kanyang kamay. At napasabi ang nasa tabi ng pinuno ng ano sa tingin mo pinuno at napasabi ang pinuno ng pamilya Luo ng ang aming pamilyang Luo ay hindi nagtatapon ng basura, kung hindi man lang siya manalo laban kay Luo Hong at ang akademya ay nagre-recruit ng mga estudyante sa Wuling County sa pagkakataong ito, at ang mga makapasa ay makakatanggap ng Tungluo Peel. Ang aking cultivation level ay natigil sa 4-star soul fighting coin realm at may mga itlog. Ang Tungluo Peel ay maaaring palawakin ang mga ugat ng kaluluwa, ito lang mang peel, makapagbibigay sa akin ng pag-asa na makalusot sa isang iglap at makapasok sa 5-star Soul Fighting Master Realm. Tungkol sa kota ng pagpapatala sa pagkakataong ito, hindi magagawa ng aking pamilyang Luo dapat kumuha ng isa. Si Luo Chen ang may pinakamalaking tsansa na manalo. At umatake. Ulit si Luo Hong kay Chen Yang at sabay sabi, basura, papatayin kita. At madali lang napawala bisa ni Chen Yang ang atake ng hanggal gamit ang kanyang kamay at sabay sabi ni Chen Yang, gusto talaga akong patayin ng babaeng ito. At hinayla ni Chen Yang ang sandata na latigo ni Luo Hong at linagyan ni Chen Yang ang kanyang paa ng aura at inatake niya si Luo Hong at tumama ang atake ni Chen Yang sa katawan ng hanggal na si Luo Hong at napatalsik si Luo Hong ng malakas at nahimite at hinapakan ni Chen Yang ang nakahinga na si Luo Hong ng hanggal at sabay sabi ni Chen Yang, ang isang alipin ay isang alipin kung tutuusin, at hindi na ako magpapakita ng awa sa iyo sa susunod.
At nabigla ang guard at sabay sabi ganyan ba talaga siyang walang kabuluhan na katulad ni Luo Chen? At, talaga, si Luo Hong ay binugbog ng ganito. At pumasok na nga ng tuluyan si Chen Yang at binati nila siya at sabay sabi ng pinuno ang 12 taong gulang na 2-star fighting spirit master ay talagang pambihira. At sa ganitong talento, bakit hindi dapat maging maunlad ang pamilya Luo? At sabay hinawakan ng pinuno ang balikat ni Chen Yang at sabay sabi Chen Yang ngayong na bumalik na ang iyong talento, handa ka bang bumalik sa pamilya Luo? At payag ka, sa iyo pa rin ang posisyon ng Young Master ng pamilya Luo. At hindi sumang-ayon ang dalawang hanggal sa sinabi ng pinuno ng pamilya Luo. Umatras si Chen Yang at sabay sabi nagbibiro ang pinuno ng pamilya Luo. At nagsalita ang katabi ng pinuno at sabay sabi Luo Chen, anong ang ibig mong sabihin? At pinigilan ng pinuno na ipagpatuloy ang sinasabi ng kanyang katabi. At inis na sabi ni Chen Yang Master Luo. At nagpalabas ng apoy na aura ang pinuno ng pamilya Luo at sabay sabi pagtataksil. Ngayon ayaw mo pang tawagin akong ama. At napanood si Chen Yang sa lakas ng pleasure ng aura ng pinuno Luo. At sabay sabi ni Chen Yang ako, si Luo Chen Yung ay isang ampon lamang. Hindi lamang ako natiwalag sa pamilya Luo, ngunit ang aking pangalan, ay Luo Chen Yung, ay tinanggal pa sa puno ng pamilya. Kung gusto mo, pwede pa rin. Maaari ko bang itanong kung may karapatan pa ba akong tawagin ka na ama? At biglang natahimik ang lahat pero hindi nagtagal binasag ng pinuno ang katahimikan at sabay sabi hindi man ikaw ang aking biological na anak, pero kung tutuusin, pinalaki kita ng napakaraming taon. At kung gusto mo, pwede pa rin. Hindi na kailangan. Bumalik ako ngayon para lang makita ka lang dahil na-miss na kita. Pero ilang araw na akong wala kain dahil iniisip kita at sa kasong ito, hindi kami magsasabi ng anumang masama sa'yo. Luo Chen, maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilya Luo nitong mga nakaraang taon. At talaga bang iniisip mo na ang koneksyon sa pagitan natin ay maaaring maputol sa isang patak ng isang sombrero? Kaya nandito ako, si Luo Chen, ay hinding-hindi makakalimutan ang kabaitan ng pamilya Luo sa pagpapalaki sa akin sa mga nakaraang taon. At sa oras na iyon, at papasok ako sa akademya bilang pamilyang Luo. At pagkatapos ng insidenteng ito, ako, si Luo Chen, at ang pamilya Luo ay wala tayong utang sa isa't isa. At umalis na nga si Chen Yang at paglabas niya sa gate sa pamilya Luo at maririnig ang mga usapan ng mga tao at sabay sabi hinahayaan talaga ng pinuno ng pamilya na bumalik ang bastos na ito. At totoo ba na ang magiging pinuno ng pamilya Luo ay hahalili ng isang tagalabas? At napalingon si Chen Yang at sabay sabi rehiyon ng imperyong Tian daw napakalawak, at napakalaki ng langit at napakalaki ng lupa, hindi ako makapunta kahit saan. At ang pamilyang Luo lang. At umalis nga ng tuluyan si Chen Yang at habang payapa naglalakad si Chen Yang at may biglang lumapit sa kanyang at sabay sabi Young Master Luo, ang aking Young Master ay naghanda ng handaan para sa iyo at mangyaring pumunta sa Qingfeng Tower, tingnan mo si Wu Yong. At pagsapit ng ilan minuto sa lugar ng Qingfeng Tower. At nakarating na si Chen Yang at pumasok siya at binati siya ni Wu Yong at sabay sabi congratulations kay Brother Luo, at niyaya niya si Chen Yang na umupo. At nagsalita si Chen Yang ang impormasyon ni Mr. Wu ay talagang may kaalaman. Nauna akong lumabas ng bahay ni Luo, at pagkatapos ay lumiko sa bahay ni Hao Xia. At habang nagsali ng kape si Wu Yong at sabay sabi matagal ko nang sinabi na sa talento ni Brother Luo, tiyak na magkakaroon ng kota para sa iyo sa admissions ng akademya. At paano magagalaw ang pamilya Luo? At walang alam si Brother Luo. Sa loob ng kalahating buwan, hindi lang ang akademya ang mag-e-enroll ng mga estudyante. Ano, may darating pa bang ibang sikat na paaralan? Nalaman ko ng maaga ang balita. Darating daw ang Martial Arts Academy sa Wuling County at sa academy para magnakaw ng mga tao. Nakakatuwa talaga, anong klaseng henyo ang lumabas sa Wuling County, at talagang naging sanhi ito ng dalawang universidad sa lantarang pagnanakaw ng mga tao. At ang taon kung kailan ang Martial Arts Academy at naisip ni Chen Yang si Yero. At sabay sabi ni Wu Yong si Brother Luo ay kasing talino ng isang demonyo. Baka nandito ang dalawang universidad para sa iyo. At kapatid na Luo, nag-aalala ka ba tungkol sa pagpapatala sa akademya sa kalahating buwan? Ang Wuling County ay mayroon pa ring ilang mahuhusay na soul fighting masters.
At kung ordinaryong martial arts competition lang ang assessment content ng akademya, bagamat may cultivation skills ako, ay wala akong sapat na praktikal na karanasan. At kung gusto mo Brother Luo na pagbutihin ang iyong lakas, at maaari ka pumunta sa Soul Beast Mountain Range para maranasan ito. Pero ang Soul Beast Mountain Range ay nasa likod ng Wuling County. Pero balita ko di ba desyerto na? Bagamat isa na itong basurang lugar at limitado ang bilang ng mga kaluluwang hayop, pero gayunpaman, kapag ang mga anak ng mga pangunahing aristokratikong pamilya ay umabot sa hustong gulang, pupunta pa rin sila sa labas ng bulubundukin upang makakuha ng karanasan. At tumayo si Chen Yang at sabay sabi, kung gusto mong pagbutihin ang iyong lakas sa loob ng kalahating buwan, ito ang tanging paraan na maaari mong subukan. At napatingin si Chen Yang at Wu Yung sa labas at sabay sabi ni Wu Yung gayunpaman, kahit na mayroon lamang una at pangalawang antas na mababang antas na mga kaluluwang hayop sa hanay ng bundok, hindi ito nangangahulugan na wala ng panganib. At ang sinasabing may isang napakalaki at nakakatakot na soul beast sa kailaliman ng kabundukan na kayang sirain ang buong Wuling County. Pero ito ay isang bawal na lugar na hindi pwede pumasok. At taon-taon, maraming bata mula sa mga aristokratikong pamilya ang nawawala pa rin sa Soul Beast Mountain Range. At kailangan mong mag-isip ng mabuti, pagkatapos ng lahat, kapatid na Luo, mayroon kang kamangha-manghang talento, kaya hindi mo kailangang gawin ang mapanganib na hakbang na ito. Pero para makapasok sa akademya, kahit kislap lang ng pag-asa, hindi ko kaya. At sa lugar ng Yefu, pinuno ng pamilya Yefo nakatagpo ako ng ikatlong antas na Soul Beast sa Soul Beast Mountain Range, at ako lang ang halos hindi nakatakas. At ang pangalan ng pinuno ng pamilya Ye at Jaco at nagsalita ang pinuno ng pamilya Ye at sabay sabi ang mga anak ng aking pamilyang Ye ay dumanas ng napakaraming casualty. At hindi kaya sila ay mga pangatlong antas ng kaluluwang hayop. At ang pangatlong antas na Soul Beast ay matagal nang hindi nagpakita. Ang isang kaluluwang hayop na tulad nito ay malamang na may mga kristal ng kaluluwa sa katawan nito. At nagsalita si Yeru at sabay sabi Soul Beast Soul Crystal. At nagsalita si Liu at sabay sabi ang mga kristal ng kaluluwa ay mga espesyal na kristal na nakadikit sa katawan ng mga kaluluwang hayop. At kung mas mataas ang antas ng Soul Beast, mas mataas ang antas ng Soul Crystal. Kahit na ang mga kristal ng kaluluwa sa unang antas ay napakahalagang mapagkukunan ng pagsasanay para sa mga masters na lumalaban sa kaluluwa. Napakalakas ba nitong ikatlong antas na Soul Beast? Ang mga Soul Beast ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong hayop sa lahat ng aspeto at ang ilang mga high-level na Soul Beast ay mas tuso kaysa sa mga tao sa mga tuntunin ng katalinuhan at mahirap manghuli. At nagsalita din ang pinuno at sabay sabi tama iyan. Kung maa-absorb mo ang mga pangatlong antas ng mga kristal ng kaluluwa, ang iyong paglilinang ay tiyak na magkakaroon ng maraming benepisyo, hindi pa banggitin ang pag-skyrocketing. At sumunod ka kaagad sa akin sa Soul Beast Mountain Range. Siguradong aagawin ko itong mga third level Soul Beast. At sabay sabi ni Yero, gusto ko din sumama. Anong kalokohan na sumama ka napakaraming panganib sa Warcraft Mountains? Paano mo hahayaan ang iyong init ng ulo na humantong ka sa ganoong kalokohan? At limapin si Liu kay Yero, at sabay sinabihan niya si Yero ang pangatlong antas na Soul Crystal ay isang mababang uri lamang ng Soul Crystal. At paano ito magiging sulit sa panganib para sa iyo? At maaari ko bang makuha sa iyo ang lahat ng ikalimang antas na mga kristal ng kaluluwa? At umalis nga ang dalawang at naiwan si Yeru sumigaw at sabay sabi kung hindi mo ako isasama wala akong magagawa.